Favored good morning para natong tanan. Alang sa mga online viewers, good morning, good evening, or good afternoon, whatever time nini adlaw nga nakita o nabati ninyo, even our YouTube channel viewers. A blessed and highly favored Sunday, you are Charlito. Today is December 12, 2020. And next Sunday will be our silver church anniversary, the 25 years anniversary. Are you excited? Amen. So, ang tanan excited and busy. Busy bodies in our practice for our respected presentations. Praise God. Today, punungo nato ang chapter 2 of 1 Corinthians. After the anniversary, by January, we will go back to our series in 1 Corinthians chapter 3. So, pahulay ta karon kay next Sunday will be our special day, and another Sunday for the Christmas celebration. So that the 1 Corinthians chapter 3 mag-start by first Sunday of January. Let's start. Today our topic talks about who has known the mind of Christ. Kinsa may nakahibalo sa hunahuna ni Kristo. Ang uban maingon nga siya ra gyud nakahibalo sa hunahuna. Ang Dios ra may nakahibalo sa iyang hunahuna. O what kahibalo ko nun sa hunahuna ni Kristo. Kay tao lang ta. Kung manay atong topic karon nga kabuntagon, who has known the mind of Christ? Let's start by reading the 1 Corinthians chapter 2, 13 to 16, the last part of chapter 2. The letter of Paul to the 1 Corinthians chapter 2, beginning verse 13, he said, "These things we also speak, not in words which man's wisdom teaches, but which the Holy Spirit teaches, comparing spiritual things with spiritual. But the natural man does not receive the image of the Spirit of God, for they are foolishness to him, nor can he know them, because they are spiritually discerned. But he who is spiritual judges all things, yet he himself is rightly judged by no one." And last verse, "For who has known the mind of the Lord that he may instruct him? But we have the mind of Christ." Salamat sa atong pagbasa sa pulong sa Ginoo. Doon na tayo share to recap sa atong last Sunday nga mensahe in order to connect our message this morning. We talk about the wisdom of God in a mystery. Last Sunday, isbuta nga adunay misteryo sa kaalam sa Dios, and this mystery has been hidden. Wala pa ni ipakita, gitaguan pa ni siya nga kaalam sa Dios. And we know last Sunday nga kini nga kaalam ipakita ng daan dito pa sa Old Testament. Pagpakita sa Old Testament, dili pa masabtan tungod kay wa pa siya matuman dinhi sa bag-ong tugon. Mao kanang gitawag nato the hidden wisdom of God. And this hidden wisdom of God has been revealed to us by the Holy Spirit. So the revelation of the wisdom of God comes in the New Testament and under the new covenant of grace. Ang Holy Spirit nagpaila o kinsa ang wisdom of God, which is the Lord Jesus Christ. And because of this, we have received that spirit of wisdom because we have the Spirit of God. Therefore, mao kana nga wisdom nga anaa sa gitawag nato og mature Christian or mature believer. Adunay mga believer
nga wala sila mo mature sa kaalam sa Dios. They were not mature in the wisdom of God. Why? Because they do not know the fullness of the Lord Jesus Christ. But for those who have Christ in their hearts and known Christ sa ilahang kaugalingon, gitawag sila o mature believer. And these mature believer are those who followed the Lord Jesus Christ. Let us continue by looking at verse 13. Unsay gisulti ni Pablo na itungod ni maong mga kaalam. Verse 13 says, "These things we also speak, not the words which man's wisdom teaches, but which the Holy Spirit teaches, comparing spiritual things with spiritual." In this verse alone, we can see two teachers of wisdom. First is the man's wisdom, and second is the Holy Spirit. Duha ka magtutudlo naghisgutan ni Pablo niini alone in verse 13. Si Pablo naghisgot na kining kaalam-alam sa mga magtotoo, dili kini siya gikan sa kaalam sa tao nga nagtudlo kanimo ug kanako. Apan nagtudlo kanato ang balaang espiritu. Mao na nga maka-compare ta unsa ning mga espirituhanon ug unsa pod ning dili espirituhanon. Apan ang tao nga adunay wisdom base sa wisdom sa kalibutan o gitudlo nining kalibutan cannot comprehend, cannot understand the spiritual things of God. Ato na nagdiskutan sa miagi, angin Paul here is comparing the two teachers of wisdom, that is the man and the Holy Spirit. So kanang tao, matod ni Pablo, kung gigamit ni Pablo ang iyang kaugalingon nga hunahuna o kaalam in order to persuade the Corinthian people, not Christian only, but the Corinthian people, ang mahitabo, mutuo sila sa gospel tungod kay gigamit ni Pablo ang iyang kaalam to persuade the people in the city of Corinth. But Paul said, but which the Holy Spirit teaches, comparing the spiritual things with the spiritual. Si Pablo naghisgot niini tungod kay as a backgrounder sa city of Corinth, daghan nga mga orator, daghan nga mga speakers nga maayo manulti using the wisdom of men. Unsa ka maayo, unsa ka nindot ang kaalam sa kalibutan, mao ka nang gigamit sa mga well-known speakers and lecturers and performers sa entablado, the orators dito sa Corinth, so people may applause them, the speakers, and said, wow, nindot kayo ito nga pagpanulti. Mura katuuhan kung adto kumutuon niya. And again, mao ka na hinungdan nga si Pablo naghisgot about the division even inside the church of Corinth. Tungod kay mga tao dito nagtanaw sa kinsa ang nagbarog sa pulpito, kinsa ang nagbarog sa entablado nga nagadala sa gospel. I-persuade ni Pablo ang taga-Corinto na it is not the person, it is not the man's wisdom that convicts the men. Mga tao, ikonbiktar alang sa pagdawat sa gospel. Dili. But it is in the wisdom given by the Holy Spirit. Kaya daghan nga balikon nako even today in our churches. Usahay kundi man tanan o di man kanunay. Ang mahitabo sa pagwali sa iglesia nagdepende sa tao nga nimbarog dinha sa pulpito. Ang pagpaminaw nato sa mensahe nga ginawali sa usa ka tawo, usahay magdepende kinsa ang tao nga nagawali. Kung maayo kayo sa mutudlo, adto ta niya. Apan kung dili maayo mo mutudlo,
di ta mo dapig niya. O usahay mo yun usap kita, kini kay biblical kaayo, kadto medyo dili. So anhita din kay biblical ning iyaha. You are persuaded by the explanation and by the presentation of the wisdom of men, of the writers of the book. Manang usahay ang ato nga loyalty instead to the Word of God tuan na sa tao na nagawali. Kunya sundo nato bisan asa ning tawhan na nagawali tungod kay ang atong idolo is the man, the person bringing the gospel. And that is not how Paul present the gospel to the Corinthians. Ngayon si Pablo, dili kini pinaagi sa kaalam sa tao, kundi dili pinaagi sa gahom sa balaang espiritu. At the moment you have that Spirit of God, you can now discern what is spiritual and what is not. Muna akong ingon sa miaging Domingo nga we are better than any other person on earth because we have two wisdoms. We have taught by our mentors in our schools, in our workplaces, by the worldly wisdom, but we are also taught by our pastors, our disciples in the church about the spiritual wisdom. So kung ikaw bright ka sa kalibutan, if you are respected in this world, if you are influencer of this world, and then you have Christ in your heart, gigamit ka sa Diyos na magpangalaga din ang kaniya, you are more effective in bringing the gospel to the people of God. Why? Kaya naatay duha ka wisdom sa tingatan sa buwan. However, Paul are giving us the reminders that we receive the gospel through the power of the Holy Spirit. So therefore, do not use your influence, do not use your wisdom in this world to persuade people of the gospel of the Lord Jesus Christ. Let us see in verse 14. Ayan si Pablo. But the natural man does not receive the things of the Spirit of God. Of course, kung natural lang na tao, wala siya'y kaalam, wala siya'y madawat gikan sa Espiritu sa Diyos. Why? Mingon ang verse 14, because they are spiritually discerned. Dili sila makasabot sa mga espirituhanon nga sulti, pulong o mga butang. Tungod kay wala sila'y espiritu sa Diyos sulod sa ilang kasing-kasing o hunang-huna. Manang saan pa nato i-explain sa mga tao, unya wa na makadawat sa gasa sa kaluwasan, wala na makadawat sa gasa sa balaang espiritu, dili yun siya motubo o moila kung kinsa ang Diyos sulod sa iyang kasing-kasing. Mao ka ng mga igsuon nga daghan ang gitawag nato og mga professing Christian. Ninganhi sa iglesia, nagsimba kauban sa mga barkada, and yet wala siya motubo. Wag kato. Kung mitubo man, sunod-sunod lang sa mga kabarkadahan. Sunod-sunod lang sa iyahang mentor. Pero sa dihan na wala ang mentor, although na siya problema, nawala po siya sa iglesia. Nawala siya sa lawas ni Kristo. Why? Tungod kay wa sa kasabot sa mga butang nga espirituhanon nga dili ang iyang barkada, dili ang iyang pastor, dili ang iyang mentor o ang discipler mo'y nagdala niya sa sapakan nato sa Dios, kundi dili ang balaang espiritu mo'y nagahatag kanang usog ug kaalam sa pag-ila sa gospel ni Ginoong Hesus. Manang sa atong mga Bible studies, simply, before we go further in our study of the Word, atong tanaw kung kining tawhana na ana may balang espiritu sulod sa iyang kinabuhi. Kay kung ana mosugot kag sa dili, motubo kayod siya. Mosimba man imong barkada og dili, mosimba gyud na siya. Mga lagad man ang imong kauban og dili, mga lagad gyud na siya. Pareha ning tanong.
Kung buhi ning tanong, kung imo nang bubuan, di ka kapugong, mutubog yun na. Sa una, gamay pa ni, karon pwede ng taas, sa sunod tuig, maana ni kataas. Mapugnan ba na nimo? Dili. Ingon ana ang pagtubog nato diha sa kamot sa Dios. Dili mapugnan ang sa katao kung anaan ang balang espiritu. Why? Verse 15. But he who is spiritual judges all things, yet he himself is rightly judged by no one. In these two verses, we can see two types of men. The natural man and the spiritual man. Dininduha ka bersikulo atong makita. Unsa may naa sa natural nga tao? Mga natural nga butang, mga natural nga huna-huna. Unsa man ang naa sa espirituhanong nga tao? Espirituhanong mga butang o espirituhanong mga huna-huna. Daw di kung kining duha ana-anay mo, daghan ang imo mahimo. Mao nang ang mga Kristohanon gitawag siya na malambuon sa tanang mga butang. Hisgot magkakalibutan, kamao siya. Hisgot siya o espirituhanon, kamao siya. Manang bisan asa ang Kristohanon, mulambo o mutubo o kasaligan o mailhan tungod ka na sa kaalam sa Dios o kaalam nining kalibutan na anaa sulod kanila. Igala o suon, ang mga tao na magsigig una-una o mayon nga ay natural raman na sa tao, natural raman na makasala ka, natural raman na makahimo ka na, natural. I-compare nimo ang imong realization of natural versus spiritual. Kung ang atong baba magsigit ang ingon nga natural, you are bragging about our natural man. Of which na anak nato ang pagka-natural na tao. But remember, we are not alone as a natural man, but we are also a spiritual man. Pastor, di ba pwede nga, di na ko karon natural man? Kung saan naman ka? Superman na ka? Doon lang tayo duha kakinaiyan nining kalibutan tungkol kay buhi pata. Kung gusto ka nga espirituhanon ra ka, pwede po na. Sige, pwede na ka mamatay karon. Aron nga ini atubang nimo sa Dios espirituhanon na ka, di na ka makasala. But we are still here on earth. Manang kinahanglan makasabot ka kung unsa ang atong kahimtang dinhi sa kalibutan. Later on, I will expound that. But as for now, we see two types of man in verses 14 and 15. The natural man that cannot understand spiritual things, and the spiritual man that no one can judge him because he has been freed by God. Dili na ta hinungman. There is therefore now no condemnation for them who are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. In Romans chapter 8, verse 1. Wala na. Ang paghukom alang sa kinabuhi dito sa impyerno, dili alang nimo o dili alang kanako. Apan alang sa only a natural man, and there is no spiritual man. Maybe ang uban maingon, Pastor, naman po tayo espirituhanon, kanaday mo simba mi. Di ba din na espirituhanong butang? Manya, pag simba mo, nakasabot ka. Oo, nakasabot. Sa may tuyo sa Diyos, anong nagpakamatay sa sakros? Anong pagluwas sa mga tao? Pagluwas sa itong mga kasalanan? Pangutana, naluwas ka na ba? Wala pa. Kaya buhi pa ko. May gitawag na ito spiritually discern. Wala nakasabot sa espirituhanong mga butang bisan nagsimba dinha sa simbahan. You have no understanding about the Word of God. Why? Kaya wala man kay espiritu sulod sa imong espiritu sa tao. Therefore, you need the Spirit of God to come into your spirit.
aron ikaw makasabot sa Espirituhanon mga bata. Para sa mga Kristohanon, in verse 16, we have the twin minds I have said. Paul continued in the last verse of chapter 2. For who has known the mind of the Lord? Isa may nakahibalo sa una-una sa Diyos, that He may instruct him, aron nga mapaduol ta kaniya, nakatag instruction niya. Mo kanay binisaya anong in English instruct, but later we will know what is the exact meaning of the word instruct him. Paul continued, but we have the mind of Christ. Naan nato ang huna-huna ni Kristo. Manang ang tubag sa akong pangutana sa pagsugod, kinsa ba ang nakahibalo sa huna-huna ni Kristo? Ingon si Pablo, we have the mind of Christ. Yung sa iyang gisultihan na naan niya ang huna-huna ni Kristo. We refers to those who have Christ in their hearts. Kita na doon ay Kristo sulod sa atong kasing-kasing, we have the mind of Christ. But let us see first this word, instruct. Kinsa may nakahibalo sa una-una sa Dios, that He may instruct him. Sa man ang pulong instruct? In the original Greek word, itawag siya o sombidazo. Duhani siya ka word from son, which together, and from the bazo, to lift up, to uplift, and exalt. Kung tapuon ni natong duha, this literally means to cause to come together or to bring together. Kinsa nakahibalo sa una-una sa Dios, aron kita magaduol ngadto kaniya. Yan si Pablo, apan anaa kanato ang una-una ni Kristo. Kinsa ba siya nga naghatag kanato pagpanaghiusa aron mahiusa kita ngadto kaniya o makahibalo kita kinsa siya? Tungod na sa huna-huna ni Kristo nga nanimo og naa na. Now, let's take a look at the types of mind in the mind. Dunay tutulo ka klase nga huna-huna nga naa sa part sa tao. Number 1, we need to know nga ang tao adunay tulo ka parte. We need to understand this. Kaya kung di ka kasabot ni ini, inigbasa nimo sa Biblia, mayagaw ka. Usahay, you will refer to the spirit, usahay, you refer to the soul, and to the body. Muna inigbasa nimo sa Biblia, malibog ka kung balaan na mako, di pa. Yung man si Pablo nga balaan, yung man si John, balaan ako. Yung si Pablo, kinahanglan ta magbalaan. So asa man yun ni ini? If you cannot understand the three parts of man, malibog sa kakapil, kaya wak kay nasaktan. Maski Kristohanan ka, we need to study the Word diligently, rightly handling the Word of truth. When you say rightly handling the Word of truth, insakto ang atong pagdala sa Biblia gikan sa Old Testament to the New Testament, from the Old Covenant to the New Covenant of grace. Otherwise, di ka makakuha sa buot ipasabot ni Pablo, pag-iyon ni Pablo, nga balaanon ka ni. Man composes of three parts: body, soul, and spirit. And because of these three parts, makasabuta nga ang atong espiritu born again na. Kay born again na ang atong espiritu, di na sa kinahanglan nato intervention. The moment you accepted Christ as your Lord and Savior, na born again ka. Now, kining born again is a taboo for other groups. Kay daghan mo ingon, ayaw pag Bible study, tungod kay ma-born again ka, mabalhin na kang relihiyon. Mao kini ang ignorante nga mga tao sa pulong sa Dios. Ayaw ka her tumiko, ignorante ka na ko, kay tinuod na. Nag-ingon ang Biblia, hangtod nga dili ka ma-born again, dili ka makakita sa ginharian sa langit.
o wala na ngayon ng Biblia, hangtod nga di ka mabalhig relihiyon, di ka kasud sa langit. Wala. Mga nga katong wala nagbasa ang Biblia, allergic sa polo, born again. Manang dili sila maminaw sa Biblia, kay basin ma-born again na sila. Di na sila maluwas. May manamang pabiling ta sa atong relihiyon, kay maluwas ra tapuhon kung kita magtarong. That's a hurting truth. Apan kung di ka ma-born again, di ka kasulod sa ginhanan sa langit. Wa gasulti ang Biblia ng relihiyon. Kung dili maong pagkabuhig sa imong espiritu nga namatay tungod sa sala. So kung nabuhi na atong espiritu, ang atong problema is our soul and body. Mao na sa Biblia si Pablo gahisgot nga ang atong struggle na anak sa atong soul. And soul composes of three parts: our mind, emotions, and will. And particularly, ang atong mind mao'y culprit of everything. Kay unsa nasulod si mong hunahuna, mao kanay mahitabo sa imong pagbati ug mo na imong himuon. Manakaron ako ning himay-himayon. There are three types of mind in the man. Number one is the physical mind. Asa ang mind sa physical na tao? Na dire. Gikan sa imong skull, payon ngadto ug i-divide na itong mind into two parts. Atong na high school and college, kabalo na taniya na. Mao ni atong physical mind. Manang ang tudlo nato, asa imo una-una, may diri, wa ka dinhi. Ano kini may ato itudlo? Kay mao ni ang physical mind sa atong lawas. How about ikaduha nga klase nga mind? This is what we call the natural mind. Ang natural nga hunahuna, ug mao kini ang natural nga tao. Natural ra na sa tao mo hunahunag dautan. Yes. Natural na sa tao nga way hunahuna. Yes. Natural na sa tao maghunahuna unsay kanindot sa kalibutan. Yes. If you are a natural man. Sakto. Hunahuna ka dako kog balay, hunahuna ka nga professional nako. Ini ko man sa examination karon, kay exam karon sa criminology. Nasa UP ang mga examiner, mga examinees. Salamat sa Ginoo kay nara sa buhol ang exam karon sa criminology, and there are members of this congregation taking up that examination today and tomorrow. If you think sige ra kagunahuna nga imong professionalism, imuhang workplace, ang imuhang future, yes, ikaw na. Kay naa nato ang pangunahuna sa kalibutan. Naa ba nato ang pagka-natural nga tao? Apan sa wala makasabot, mayon sila, oh, Kristohano na ka? Unya maguna-una pagkakalibutanon? Dili ka Kristohano niya na. Oh, Kristohano na ka? Unya una-una pagkaksala? Dili ka tinuod nga Kristohanon. Mao kini ang mga remarks sa mga tao nga wa makasabot sa kahimtang sa tao sa kalibutan o sa sunod nga kalibutan. Manausahay malibog ka. Mayon ang Biblia, kinsa nga na-born of God cannot sin and will not continue to sin. That is 1 John. Pero niyon si Pablo, transform your mind, renew your mind daily so you will know the will of God. Asa man ang napita? Ang atong halal. This means, ang imong bagong espiritu, if you have Christ in your heart, born again na, perfect na, luwas na ka, instantly. But our soul, dili. Naapata, nagpuyo nining kalibutan. Natural pa niya atong lawas. Natural pa niya atong hunahuna. Mao na makahuna-huna patag mga natural na mga butang which is contrary to the spiritual things of God. Ikatulong klaseng huna-huna. Itawag na siya nato o spiritual mind. Ingon si Pablo, but we have the mind of Christ. As
asa mo reside ang mind ni Christ adto sa atong spirit. The mind of Christ is in our spirit, in the spirit of man. Tawag niya na spiritual mind. Morning tulo ka klase nga mind sa tao. O kining spiritual mind nato, the mind of Christ is in our spirit, perfect. And this is how the Lord works in you and in me. He started the work by being born again of the Spirit. Kung ma-born again na in the Spirit, God can now work out to the natural mind. So, ang atong natural na hunahuna, mao ka na i-fight sa hunahuna ni Kristo. Munang duha na ang atong hunahuna. Ikatulo ang atong physical. Natural pa, napay spiritual. Malamin ko sa ato, we are natural man in the assembly of people. Ma-excel yun ka. Makita yun ka. Dili mapugnan ang imong pagkakristohanon, makita sa mga tao. Bisan pag may kita nga, pastor na may undercover Christian. Ang sama na undercover Christian. Kristohanon, pero di mailhan na Kristohanon. Kung adto sa mga kahilayan, tuapon. Kung adto sa mga laing trabaho, tuapon. Pag-abot sa simbahan, tuapon. So, ano ka ba talaga? Manay gitawag sa Spanish pride o magpakatutubog ka, brother. Dream is right. May bayan ang kontrako, pero ako na nang i-code, magpakatotoo ka. Kinsa magit ka. Dili lang ka natural na tao, kundi espirituhanon sa tao. Mauna, nagkaroon kabuntagon, atong tanawon ang big idea. What is the big idea in verses 13, 14, 15, and 16? Number 1, remember that our mind is the battlefield. Ang atong huna-huna, mao ang, ano sa may bilis siya battlefield? Mao na siya awayanan. It's a place na mag-away ang tanan. Adto tas plaza ha, adto ta dito. Dako man itong plaza. Adto ta magsumbagay, adto ta magtinigbasay, adto ta magpinusilay. Ang atong hunahuna is the battlefield of everything. Malangkinhanglan nato na we become winners, victorious. Sa tanan natong pagabuhaton, ang atong hunahuna is victorious. Ako ang mudaog, ako ang number 1, ako ang Kristohanon, ako ang nakita sa mga tao. Kaya ang atong hunahuna is the battlefield sa tanan natong pagabuhaton. And Paul here is saying that we need to think with the mind of Christ. Ano gusto man ni Pablo na maghunahuna ka, sama sa hunahuna ni Kristo. Because the fact is, all in the mindset of man, mauni ang mugay sa tao. Kung ang tao wala si Kristo sulod siyang kinabuhi, ang nagagiya kaniya ang mga natural na kaalam sa kalibutan. Manang mo affirm ang kalibutan, okay na na doy, okay na na day, acceptable na na karon day, ayaw na kaulaw because everybody is blowing it. That is not true. But we are also spiritual. The Bible says, do this and do not do that. The Bible says, let the mind of Christ rules in your hearts. Let our minds be the center of Christ. Ang atong una-una, dapat siya sentro ni Kristo. Aron nga kung doon ay natural mind na dili maayo, ma-overpower sa spiritual mind. It is the spiritual mind that works in all things. Ano akong ginto ganina? Mo excel ang usa ka tawo na Kristohanon in all things.
because we have been taught naturally with the wisdom of this world. And we are also taught by the Holy Spirit on the things of God. Manang na ito na sentro kang Kristo Jesus. Panahimo mo na karon wala na sentro ni Kristo, sige ka na sa imong ugma, mausap ka. Maka-eskwela ba ako, makatrabaho ba ako, nakakoy kwarta ibayad sa pumutan. That is natural mind. So what we need to do is to overpower that mindset into Christ-centered mind. Kaya kung Christ-centered mind ka in everything, yan si Pablo, I can do all things to Christ who strengthens me. Why he said that? Sulti kalibutan, kabalutan. Sulti sa espirituhan, kabalutan. What else? Nanani mo blanak ko. Kung nani mo si Kristo karon, Christ is enough for you. Christ is the answer of everything in this life. And you need to have Christ in your heart today. Accept Him as your Lord and Savior. Open your hearts. Believe the Lord Jesus Christ, who died on the cross, who brought us salvation by faith. And faith comes from hearing of the word of Christ. Now you heard the gospel. Will you not open your hearts and receive Christ into your hearts so that you become a spiritual man, knowing all things, a Christ-centered man that performing the will of the Father